So let's start. So for our first situation, we have situation number 5. So for the situation number 5, it says that the beam shown in figure is loaded with a 5 kilonewton uniformly distributed load and a 10 kilonewton concentrated load inclined at 50 degrees. So for this type of examples or for this type of problems wherein there is a uniformly distributed load and concentrated load, what are we going to do with this one? So the first step is to resolve our inclined forces. So we all know that we have inclined forces here. We have the 10 kilonewton inclined at 50 degrees. And we also know that this force is in the where. So if we're going to create a quadrants or the Cartesian plane here, alam natin na ang force na to ay nasa third quadrant. So if nasa third quadrant siya, alam natin na ang force na to ay nandun po sa third quadrant at ang mga forces po na to ay negative. So, ibig sabihin, going downward yung vertical component and going left naman po ang horizontal. So, let's resolve. So, we all know that for the vertical, ang formula lang natin is yung force which is okay, 10 kilonewton, then sine 50. Okay, ang tanong po, bakit po sine 50 ang ginamit? Kasi po, yung 50 degrees po ay nakakabit lamang po sa horizontal axis or sa x-axis. Kung yung 50 degrees po na yan ay nandito na 50 degrees ang given, ibig sabihin po niyan, dyan po natin gagamitin na cosine si sine or mababaliktad yung pagkakaintindi natin sa sine at cosine. Pero since sa horizontal or sa x-axis naman na po siya nakakabit, as is na po yan. Naintindihan po? So, let's start po. So, for 10 kilonewton, sine 50. So, we have how much? 7.66 kilonewton. For the horizontal, we have 10 kilonewton cosine 50 naman. So, ilan? 10 cosine 50. And that's equal to 6.43 kilonewton. So, if lalagyan po natin ng value, alam po natin na 7.66 kilonewton to. Then, ito naman po ay 6.43 kilonewton. So, tapos na po tayo sa incline. Let's go naman po dito sa uniformly distributed load. Okay, base sa napag-discuss natin before, when solving uniformly distributed load, alam natin na pwede tayong gumamit ng area method para ma-convert natin yung uniformly distributed load na yan into one concentrated load. So, if we're going to do the area method, alam po natin na si 5 kilonewton per meter ay isang rectangle lamang. So, isang rectangle lamang siya, ibig sabihin, ang area lang po niyan ay, ang area lang po niyan ay base times height. So, if we're going to do base times height there, the base there is 2 meters and the height is 5 kilonewton per meter. So, cancel meter, ang sagot po natin ay 10 kilonewton kung i-convert po natin si 5 kilonewton meter sa isang concentrated load. O di ba? Pagka po nagawa na po natin ganito, mas madali na po yung buhay natin. So kung gagawa po tayo so ang tanong po pala sa number 19. Ang tanong po sa number 19 ay resultant. Ano po yung formula ng resultant natin? Ang formula po ng resultant natin ay square root ng f of x squared ng summation f of x squared and summation f of y squared. So, tara po muna natin ng f of x. So, ang f of x po natin ay iisa lamang.
So, ang f of x lang po natin or ang horizontal component or horizontal force lamang dyan ay yung 6.43 kilonewtons. Sige, lagyan natin negative. Then, for the summation f of y, dalawa po yan. Isa pong 10 saka 7.66. And alam naman po natin na si 10 ay negative 10 saka si negative 7.66 naman po ay negative 10. So kung i-add po natin yun, meron po tayong negative 17.66 kilonewton. So meron na po tayong summation fx, then summation fy. So makapag-proceed na po tayo sa resultant. So ang resultant po ay negative 6.43 squared plus negative 17.66 squared. Okay lang po kahit hindi niyo po isama yung negative saka yung negative dun sa pag-i-square dahil alam naman po natin na ang square po ng negative ay same lang din po sa square ng hindi negative. So, yung square po ng negative 2 ay 4 lang din naman po. Then, yung square lang din naman po ng 2 ay 4 lang din naman po. Mababago lang po yan kapag po yung negative ay nasa labas na po ng equal ng parenthesis. So, ang square na po ngayon, so dito po sa example na to, yung square na po ng negative 2 ay negative 4 kasi po, nasa labas na po yung negative. So, try po natin type sa calculator, negative 6.43 squared plus negative 17.66 squared. Ang sagot po natin ay ilan? 18.79 kilonewton. So, highlight lang po natin. So, tingnan natin sa choices. Ang sagot po dapat ay 18.79. So, meron na po tayong sagot. So, for the number 20 naman, ano naman daw po yung distance of the intersection of the resultant and the mean measured from point A? So, ibig sabihin lang po niya, ano naman daw po ba yung location ng resultant? And ano po ulit yung ginagamit natin kapag po location ng resultant yung hinahanap? Gumagamit po tayo ng Varignon's theorem. And ang Varignon's theorem po natin ay paano po? Alam po natin na ang Varignon's theorem natin ay ano? Ang Varignon's theorem po natin ay resultant multiply distance is equal to summation po ng mga moments. In this part, sa summation po ng moment A, kasi po sa A po tayo nag-moment. So, for the resultant, ang resultant po natin ay 18.79 multiplied by T. So, resultant po natin, 18.79 multiply po natin sa T. So, summation naman po ng mga moments, simulan po natin sa 10 kilonewtons. For the 10 kilonewtons, alam po natin na ito po yung distance na 10 kilonewtons. And si 10 kilonewtons po ay pababa. So, ano po yung ikot na yan? Yan po ay clockwise. So, kung clockwise po yan, ibig sabihin po, positive po si 10 kilonewtons. So, lagay lang natin positive 10, then ilan po yung moment arm niya? So, alam po natin na sa triangle na ganito or sa rectangle na ganito, alam po natin na ang centroid po niya ay nasa gitna lamang. So, ang moment arm po niya ay nasa gitna lang po ng 2. Pero sabi po, moment daw po from point A. So, ibig sabihin po, yung gitna po ng 2 which is 1 plus 4 pa po. Kasi po, dito po tayo nagmo-moment sa A. So, ibig sabihin, 10 multiplied by 5. So, for the 7.66 naman po, nag-moment po tayo sa A. Tapos 7.66. Alam po natin na same lang din po yun na 10. Ito po yung distance. Tapos ganyan yung force. So, ipapaikot-paikot lang yan. Ipapaikot na pa ganyan. So, ibig sabihin, yan din po ay clockwise. At kapag po clockwise, positive po. So, plus 7.66. Ilan po yung moment arm? So, 4 plus 2
plus 1. So 4 plus 2, 6 plus 1 is equal to 7. And for the 6.43 naman po, okay po, sa mga estudyante po natin dyan, ano po ulit yung ibig sabihin ng moment? Ang moment po ay force times perpendicular distance. Ang tanong, si 6.43 daw po ba ay may perpendicular distance? Di ba po, wala. And napag-aralan naman po natin sa moment na kapag po yung force is dumadaan dun sa point of moment, katulad nito, ayan, katulad niyan. So, ibig sabihin po niyan, ang moment po dyan ay zero. Basta po ganyan. Ayan, moment po niyan ay zero. So, kahit po papunta pa sa kaliwa, papunta ka sa kanan, papunta sa taas, nalagpasan na, papunta sa taas, papuntang baba, nalagpasan na, papuntang baba, ang moment po dyan ay palagi lang pong zero. Okay po. So, ilagay na lang po natin para sa formality plus 6.43 multiplied by 0. So, solve po natin 18.79 multiplied by alpha x. Yan po kasi hinahanap. And shift solve po natin. Tapos, ano po ba yung mga sagot? Ang sagot po natin sa choices ay 2 saka 5. So, try po natin mag-input ng value na 3 para po medyo nasa gitna. Sige, try natin 3.5 para po gitnang-gitna. So, ang sagot po ay 5.51 meters. So, kung 5.51 meters po yan through shift solve, try naman po natin na hindi shift solve. So, ang gawin lang po natin ay isam po natin tong mga forces na to or mga moment na to, which is in this part. Ito lang din po yan. Equals po natin. So, ang sagot po dyan ay 103.62 tapos 18.79 multiply by t. Para po makancel yun sa 18.79, divide po natin siya both sides. So, ang d po natin ay, ilan po? Okay po, nagmimali po ako na type. 103.62 divided by 18.79. So, ang sagot po ay 5.51 din po meters kahit po i-shift solve at kahit hindi po natin i-shift solve. Check po pala natin muna kung meron po ito sa choices ha. So, 5.51 po. Ayan, meron po letter A. So, ang sagot na po natin sa situation number 5 is letter C, saka letter A. Naintindihan po? So, ang ibig sabihin lang po niyan, kung dito daw po sa mga forces na yan, palitan lang natin kulay, try natin gawin green. So, nasa 5.51 meters daw po. So, kung ito po yung 6, ito po yung 5, ito po yung 5.51, andito daw po yung resultant ng mga forces. So, ayan ang po ibig sabihin ng na-solve natin na distance na yan and ng resultant na yan. So, let's move forward po sa situation number 12. Ito, sa situation number 12, dito naguguluhan na masyado yung mga estudyante. So, ang gagawin lang po natin dyan ay, una po, tuturo ko po ay, una, yung traditional solving. Then yung pangalawa naman po is yung Caltech. Ayan, tuwang-tuwa na naman sila kasi may Caltech na naman. So, for the situation number 12, ang tanong daw po, ano daw po yung angle na to? Para daw po yung resultant ay nasa directed horizontally to the right. So, eto lang daw po yung resultant dapat. So, ibig sabihin po, yung resultant daw po, ilan daw po yung angle ng resultant? 0 degrees daw po. Ibig sabihin, kailangan daw po, hindi daw po naka-incline yung magiging resultant natin. Tinatanong lamang po yung angle na to para daw po yung resultant ay naka-0.
degrees. So, solve po natin. Mag-summation fx po muna tayo, saka summation fy. By the way, sige po, try po muna natin ito. Summation fx. So, ang summation fx po natin ay 8. By the way, lagyan po pala muna natin to ng angle. Ito po si alpha A. Angle alpha A. Mas sanay po kasi mag-solve na lahat po ng angle ay nakakabit po sa x-axis para hindi po tayo nalilito. So, si alpha A po to, and ang alpha A lang po natin is 90 minus the theta. And ito naman po, since given naman na po si 40 degrees, alam po natin na si nasa ilalim naman po is 90 minus 40 lamang. So, ito po ay ilan? 50 degrees. Ayan. So, meron na po tayo yan. So, tara na po mag-solve ng summation fx. Summation fx po natin is, 8. Papunta right naman. Papuntang right sa 8. So, positive 8 cosine A. Tapos si 6 naman, papuntang right. Plus 6 cosine 50. So, yan po yung first equation po natin. Naintindihan po? So, paano naman sa summation fy? So, sa summation f of y naman po, paano po? So, si summation f of y naman po is 8 sine, kasi po, ayan po, dito niyo po makikita yung kahalagahan ng ginawa ko na i-alpha e na lang po muna. Saka, dito po natin kunin sa nakakabit sa x-axis yung mga angle. Kasi po ngayon, cosine po sa f of x, yung pwedeng gamitin lang natin. Dito na po sa summation f of y, puro sine po. Hindi po tayo malilito. So, 8 sine alpha a pataas. So, pababa naman ay negative 6 sine 50. So, equals to 0. So, ayan na po yung equation natin sa summation f of x saka summation f of y. Kung titingnan po natin mabuti, nakakalito po, di ba po? Kasi hindi na po natin alam kung ano po yung next step natin. Pero ang palagi po natin isipin kung ano po yung sinasabi ng problem. Ang sinasabi po ng problem, ano daw po yung angle dapat para daw po yung resultant force ay nasa horizontally lang. Paano po natin gagawin yun? So, imaginein po natin resultant, for example, na to. And ang degrees po niya ay 0 degrees. Ano po ulit natin yung way natin para makuha po natin yung tan theta? Or yung theta? Di ba po, nagsosolve po tayo ng arc tan. And alam po natin, ang arctan po natin is y over x lamang. So, ano po kaya yung paraan para masolve po natin na yung arctan daw po ay mag-equals to 0? Okay, so yan po muna yung palaisipan sa atin. So, habang iniisip po natin yan, try po muna natin mag-solve gamit yung Caltech. Ayan. So, gamit yung Caltech, ayan, masaya-masaya na sila kasi Caltech na. So, by the way po, kunin po pala, kung magka-Caltech po tayo, kunin po muna natin yung mga complementary angle po nito. Ano po ulit kapag sinasabing complementary? Ito lang po yung angle na idadagdag natin dito sa mga angle na to para mag-equals po tayo sa 90 degrees. So, kung 90 minus 54.9, ang complementary angle do po ni 54.9 ay ilan? We have 35.1 degrees. For the 94.9, eto po, kung matagal na po kayo nagsosolve ng mga equilibrium, malalaman niyo po na si 94.9 ay mali na po agad. Bakit po? Kasi po, eto lang po yung inaano ng angle and alam po natin na perpendicular to. So, alam po natin na si 94.9 is hindi na po talaga possible. Kasi po, si 94.9 is greater than 1 quadrant. So, ibig sabihin, hindi na po talaga siya possible kasi po, dapat po
90 or less than 90 lang po yung pwede natin magsasagot. So, for letter C naman po. Letter C, ang letter C po natin ay ilan? So, letter C po natin, meron daw po tayong 45.9. So, ang complementary angle po ni 45.9 ay ilan? Meron daw po tayong complementary angle na 44.1 degrees. Meanwhile, si 49.9 naman po ay ilan? Meron naman daw po siyang complementary angle na 40.1 degrees. Okay. Tuturuan ko po kayong gumamit ng Caltech. Ito pong Caltech na to is para lang po sa pagkuha ng resultant ng angle ng resultant at ng mga x and y components. So, kung kukunin po natin yung mga x and y components saka yung mga angle na resultant, try po natin and para po ma-try natin Caltech, mag-trial and error po tayo gamit yung mga choices. So, unang step, gamitin po natin mode 2. So, kung nakakanan po kayo, press mode lang po, then number 2. Okay, maging clear po tayo. Dapat po, ang mga angle po muna natin ay dapat nagsisimula po sa 0 degrees. So, kung dito po sa angle na to, for example, yan. So, eto, tama na po itong agad na angle A kasi po nagsimula po siya sa 0 degrees. Ano po yung sinasabi kong nagsimula sa 0 degrees? Eto lang po yan. So, kung si 6 kilonewton po ay meron pong angle dito na 50 degrees, ibig sabihin, ang i-consider po na angle natin mamaya ay 310. Paano po naging 310 degrees? Kasi po, di ba po, ito po ay 90 degrees. Ito naman po, 90 ulit. So, ilan na? 180. Tapos, plus 90 ulit, 270. Tapos, meron pa po tayo ditong sobra na 40 degrees. So, 270 plus 40 ay 310 degrees. Okay, naintindihan na po. Sa Caltech po na to, ang ituturo ko po ay kailangan po, recap lang po ay kailangan po ang mga angle po ay galing sa 0 degrees. So, ito yung 0. Kailangan po iikot ka muna bago ka makarating dito sa angle na to. So, let's start po. So, by the way, ang hinahanap po natin na kailangan daw po yung resultant 0. So, kailangan daw po usually, yung angle nito dapat 0. So, try po natin. So, kung itatry po natin sa calcu, 8. Try po natin sa letter A yan. 8. Tapos, hanapin nyo lang po yung triangle na to. Sa ibang calcu po, nandito po yata yung sa side na yan. Pero ayan, nandito po yan. 8 angle. Tapos, ang gamitin po natin ay yung 35.1. Bakit po ulit? Kasi po, ulitin ko po, maganda pong gamitin yung nakakabit sa x-axis and dito po sa Caltech na to, kailangan po nakakabit or nagsisimula sa 0 degrees. So, 35.1 plus, ilan yung angle dito naman sa 6? 6. Tapos, ilan ulit yung angle? 310. Okay, may nakuha na tayo. Ang nakuha po natin, ang una pong lalabas, by the way, sa letter A, lagyan natin. Sa letter A, ang una pong lalabas kapag po in-equals na po natin dyan is yung x and vertical x or y component ng resultant. So, ibig sabihin, sabi lang po dyan na sa letter A daw po, kapag yung letter A na angle natin yung ginamit, si 10.40 daw po kilonewton yung x component ng resultant. Meanwhile, sabi naman po na si y component daw po ay 3.77 times 10 to the negative 3 naman daw po si y component. Okay po, di ba po medyo mahirap pong intindihin? Kasi po, pwede pa po natin kunin yung resultant nito and yung angle. Doon po tayo bumase sa angle kasi po sa angle, sure po talaga tayo na magsi 0 degrees yun.
or makikita po natin na magsi-0 degrees siya. So, option, pindutin lang po yung option, then arrow down, then number 1. Ayan. So, ang ato daw pong resultant ay 10.40 kilonewton and ang angle daw po natin ay ilan? So, meron daw po tayong angle na 0.02 degrees or equivalent na rin yan sa 0 degrees. Okay, check natin mga choices. Meron tayong angle, I mean, sa choices na 54.9. So, meron dapat tayong resultant na 10.4. Ayan, medyo sure po tayo. Medyo parang tatama talaga tayo. Pero, para po ma-make sure lang din natin, try po natin yung mga ibang choices. So, for letter C, try natin si letter C. So, may 8 tayo. Tapos, ilang degrees yan? 44.1 plus 6. Ilang degrees ulit? 310. So, sa angle naman po na letter na C, meron daw po tayong 9.60 na kilonewton na X component and 0.97 kilonewton na Y component. And para po makuha sa resultant, so option, arrow down, 1. So, meron daw po yung 9.65 kilonewton na resultant and 5.77 degrees. So, medyo hindi po siya tama kasi po, una po, ang hinahanap po natin ay 0 degrees daw po dapat sa resultant. Okay, recap. Bakit po ulit na kailangan ng 0 degrees sa resultant? Kasi po, sabi po sa problem, yung resultant force daw po ay kailangan directed horizontally. So, ibig sabihin, 0 degrees daw po dapat sa resultant. So, for letter D naman, try natin kung mababalik. Okay, hindi. So, letter D naman, try natin A. Ilang angle ulit sa letter A? Si letter D? 40.1. Okay, 40.1 po yung gagamitin na hindi po 49.9. So, plus, ilan ulit? Plus 6, 310. Okay, for letter D naman po, meron naman daw po na X component si resultant na 9.97. Oh, sorry, namali akong type. And Y component na ilan? 0.55 kilonewtons. And para po makuha si resultant, 1 option na meron daw po siyang resultant na 10 kilonewton and 3.19 degrees. So sa mga choices po, lumalabas po na ang tamang sagot po dapat ay si letter A. Kasi po kung makikita niyo po yung mga resultant A, C, D, wala po halos na malapit sa mga choices sa number 37. So, bilogan na po natin. By the way, check po pala muna natin. So, eto po yung paraan para makuha yung resultant. Gamit yung Caltech. Pero kung tatry po natin yung traditional method, alam po natin na doon po tayo pupunta sa summation Fy. Kasi po, para po mag-zero, yung tan theta, kailangan po i-zero po natin si summation si Fy. So, isolve po natin. So, 8 sin A, i-rewrite ko lang po minus 6 sin 50 equals 0. So, kung tatry natin i-solve yan, sin A, alpha x natin. Paano sa alpha yun? Then, minus 6 sin 50. Tapos, shift solve natin. Shift solve. Okay, may mali ba ako nagawa? Shift solve. Okay, may syntax error daw po kasi dapat okay, may mali. So, try natin. 8 sin ulit. Try natin ulit. Minus 6 sin 50 equals 0. Okay, so ibig sabihin, alam ko na po. Kasi po, nasa mode 2 pa po tayo. Try po natin si mode 1.
Kasi po, dun po talaga tayo nagsasolve. Ayan. So, try po nating value. Tingnan niyo po yung mga choices. So, try po natin yung gitna ng 50 saka 90. So, that's 70. Nalapit daw po sa 70, ibig sabihin yung hinihingi natin. So, ang sagot po ay 35.06. Ayan po, Ibig sabihin po, kapag ginamit po natin yung traditional na method, ibig sabihin, mamamali daw po pala talaga tayo. So, mag-isip pa po tayo ng ibang way. Pwede naman po siguro, try po natin calc. Tapos, 54.9. So, ayan, mamamali pa rin po. Okay, ano po yung mali natin? Okay, alam ko na. So, for this problem po, hindi po talaga pwede si traditional method. Mag-trial and error po muna tayo ng mga choices and gumamit po tayo ng Caltech. So, kung isasalpak po natin ulit, kung isasalpak lang po natin si alpha A na 35.1 dun sa mga choices, malalaman po natin na ilan? 8 cosine 35.1 plus 6 cosine 50 equals. So, meron daw po tayo na sa summation fx na equals sa 10.40 na kilonewton. And summation fy naman po, 6 minus sine 50. Ayan. Meron na pong lalabas na 3.775 times 10 to the negative 3. So, ayan, pagka po ganyan, hindi pa po tayo sure kung tama pa po talaga tayo. Try po natin i-tan theta para makuha po natin yung degrees. So, 3.775 times 10 to the negative 3 all over 10.40. So, ang sagot po niyan dapat ay ilan? Ayan, lumabas na nga po na 0 degrees si tan theta. Pero try pa rin, ayan, so nalaman na po natin yung mga sagot gamit yung Caltech. So itry pa rin po natin or try pa rin po natin talaga palabasin gamit yung equation po natin na to. Okay, i-equate lang po natin na 0 si summation Fy. Bakit po natin i-equate na 0? I-equate po natin na 0 para po sa dulo, mag-0 po si tan theta dito. Kasi po pagka po 0 si tan theta, ibig sabihin tama po yung assumption natin. So, sin alpha A, alpha x, minus 6 sin 50 equals 0. So, try po natin ulit si shape solve kasi po baka nagkamali lang tayo. Ilapit po natin sa, eto po. Eto po pala yung gamitin natin kasi po, naka-alpha A yan. So, eto yung mga choices na gamitin natin. Ilapit natin siya sa 40. Ayan, lumabas po pala dito na ang sagot po natin kahit hindi na po tayo mag-Caltech ay 35.06. Ibig sabihin po niyan, malapit na rin po yan talaga sa 35.1. So, para lang din po ma-make sure natin, ang tamang sagot po pala talaga para sa alpha A ay 35.1. Kaso po, yun na po ba talaga yung sagot? Hindi po. Kasi po, ang choices po natin is naka-theta. Ang solve po natin ay alpha. So, para po makuha, 90 minus yung alpha is equal to theta. So, ang theta po natin ay ilan? 90 minus answer. So, 54.93 degrees or equal na rin siya sa 54.9 degrees. Ayan.
binigyan ko na po kayo ng maraming choices kung paano niyo po isosolve yung mga ganitong problema. Pwede po kayo mag-trial and error ng Caltech or pwede naman po kayo shift solve po agad gamit yung mga traditional method. Kaso po kasi ang mahirap sa shift solve kapag or lalo na sa angle, kapag shift solve, kapag po medyo malayo yung nabibigay natin input, lumalayo din po yung degrees kasi po pwede po siyang maglabas ng malalaking degrees. So, much better na lang, try po natin yung trial and error na Caltech. Tapos, i-confirm na lang po natin dito sa shift solve. Okay po? So, ang sagot po pala natin ay ilan ulit? 54.9 saka 10.40 kilonewton. Okay. So, for number 3, kunin ko lang. Number 3. Copy lang natin. Na-solve ko na po kasi kanina kasi po nawalan po ng recording. Pero ayan, bumalik tayo. So, tara na po sa situation number 10. For situation number 10, ano daw po yung okay, ang tanong daw po sa number 30 ay magnitude lang daw po ng resultant. And alam naman po natin na itong mga forces na to ay example ng parallel system. Kasi po, yung mga forces po ay kahit po i-extend natin hanggang dulo, extend natin hanggang dulo yung mga forces, ang forces na yan saka forces to ay hindi sila mag-meet sa isang point or hindi man lang sila mag-meet. Kasi po, ano po ulit yung definition natin ng parallel? Parallel lines are the lines that doesn't meet. So, or that don't meet. So, for the number 30, ano lang po yung paraan para makuha yung magnitude ng resultant? Okay, bumalik po tayo sa concept. Ang resultant po natin, ang formula po ay summation fx squared plus summation fy squared. So, alam po natin na kapag po ganito lang yung or parallel, gumagamit lang po tayo ng isa sa mga yan. Pwedeng isang summation lang ng fx ng f of x o kaya naman summation lang ng f of y. So, ang gagamitin na po natin dyan ay summation f of x kasi po wala naman pong vertical force. So, try po natin. So, by the way, mag-summation f of x pala muna tayo. By the way, so, tingnan niyo po sa mga choices niyo. Meron pong left, right, saka left, saka right. So, ang paraan po ng pag-consider or pag-alam kung left or right is para lang din po sa subtraction. Alam po natin sa subtraction na kapag po mas malaki yung value ng negative value, kinokopya po natin yung negative. Pagka naman po mas malaki yung positive, kinokopya naman po natin yung positive. So, tingnan po natin. 200 Newton to the left. Okay. Then, 120 Newton to the right. So, alam po natin na mas malaki po si 200 Newton. So, ang sagot po dapat natin dyan ay to the left. So, i-cross out na po natin yung mga to the right. Okay, so 80 na lang saka 100. So, i-try po natin mag-summation fx, negative 200, kasi po to the left, plus 120 to the right. Ang sagot po ay negative 80. So, ang sagot po dapat ay ilan? 80 to the left. Okay, nahanap naman po ulit. Ano naman daw po yung position ng resultant ng force? So, okay. So, by the way, makikita nyo naman na ito si A, tapos ito po yung mga forces. Alam po natin na lahat po ng forces ay nasa taas na ng A. Wala po sa below A. So, para po sa mga ito po, tinuturuan ko lang po kayo ng elimination method para if ever po na hindi nyo na po talaga kaya isolve, nag-eliminate po kayo ng mga choices. So, eliminate na po natin yung mga below A. Okay, bakit po ulit natin in-eliminate yung below A? Kasi po, tandaan nyo po ulit, tingnan nyo po yung mga forces. Halos lahat po yan, or lahat po yan, nasa above A. Yung posibleng yung maging sagot nyo naman po is somewhere here, di ba? So, try natin i-solve kung tama ba yung assumption natin. So, pagkuha ulit ng location o position na resultant, ano ulit yung gagamitin natin? Varignon's theorem.
Iba po ang tamang pronunciation daw po niyan ay Varinions, pero hindi ko po sure kaya ang ginagamit ko pa rin po ay Varinions. So for number 31, ang Varinions ko rin po ay resultant multiplied by distance is equal to for summation ng mga moment. Saan daw po magmo-moment? Sa summation na letter A. So, ilagay lang po natin letter A. So, for the letter A, ayan lang din po yan. Ganyan lang din po. So, ang gawin po natin ay ano? So, ang resultant po natin ay 80, negative 80. Then letter D. Kasi po yan po hinahanap. So, mag-summation na po tayo ng mga moments sa A. So, eto po yung force. Eto po yung distance. Eto po yung force. Okay, ano po itong ikot na to? Yan po ay, counterclockwise. So, ibig sabihin, negative 200, then yung distance ay ilan? 160 millimeter. Okay. For the next one naman, eto yung distance. Eto yung force. So, paikot naman na ganyan. So, yan naman po ay, Yan naman po ay clockwise. So, ibig sabihin, ang force po na yan ay positive 120 multiply 60 plus 80 ay 240 m. Okay? So, try na resolve. So, negative 80. Paano negative 80? Multiply alpha x. Kasi po yan po yung hinahanap. Negative 200. Multiply 160 plus 120. Multiply 240. Tapos, ano yung pinaka-favorite ng estudyante? Shift. So, tapos, nakita po natin na 30 or 40. Lagyan natin 35. Para po nasa gitna. Ganun po gamitin niyo po yung choices niyo para hindi po mahirapan yung calculator niyo. So, ang sagot po ay, ang distance daw po ay, 40 millimeter. So, ang sagot po natin ay 40 millimeter above point A. So, ang ibig sabihin lang po niyan, nandito kung 140, natin natin sa apat, 1, 2, 3, 4, andito daw po yung resultant sa part na to. Ando daw po yung resultant. Ayan. Tapos, ito po yung 40 millimeter. Okay po, nagagets na? So, tinatanungan po sa number 32. Ano daw po yung mga moments sa A? So, ibig sabihin lang po yun, ang tinatanong lang po dyan ay yung resultant moment. So, ano ulit yung resultant moment? Ibig sabihin yan, yung summation lang daw po ng mga moments. So, ito lang din po yan. So, kung sa calculator natin kanina, tanggalin mo lang yung resultant saka yung moment, yung distance, yan lang din po yung sagot. Negative 3,200 Newton millimeter. May problema? Ang problema ay naka-meter. So, i-convert po natin. 3,200 millimeter times. Okay, sa pagko-convert po, kung ano po yung hinahanap o kung nasa taas po yung hinahanap, nasa baba po dapat. Kung nasa taas po i-convert, nasa baba po dapat yung conversion niya. So, yung millimeter po, millimeter yung baba. So, ang taas po ay ilan? By the way, gagawin po pala nating meter. So ilang millimeter po? Millimeter. So, may 1,000 millimeter daw po kada isang metro. So, cancel. So, ang solve lang din po niyan ay 3,200 divided by 1,000. So, ang sagot po ay negative 3.2 Newton meter. Okay po. Kung hindi man po kayo marunong mag-convert, ang gawin niyo po ay tingnan niyo po muna, mag-elimination method po ulit muna tayo. So, tingnan niyo po yung mga forces o yung rotation ng moment. Nakikita po natin na negative po siya. And dininote po natin kanina na yung clockwise ay positive.
So, ibig sabihin, yung pasagot po natin dapat ay counterclockwise. So, tanggalin na po natin si clockwise saka si clockwise. So, andit lang po yan. It's either 3.2 o kaya naman 60.8. So, kahit papaano kung hindi ka man marunong mag-convert, kahit papaano mas tumataas yung chances na masagot mo. Pero since alam naman natin yan, so 3 to Newton millimeter, i-convert po natin sa Newton meter, ang sagot po natin ay 3.2 Newton meter na ibig sabihin din niya ay counterclockwise. So, ang sagot natin ay letter A. So, may nasagot na tayo. So, last one. Kunin lang muna natin ulit yung problem. Okay, hindi po natin na-copy. Copy. Ayan. Okay, ang tanong po, dito po muna tayo sa objective. Ang tanong daw po ay, if two forces of equal magnitude but opposite direction acts along parallel lines, what is the resultant effect on the objects? Okay, mag-ano po tayo, try po natin i-drawing. So, ito daw po yung linya. Tapos, alam po natin na dalawa daw po yung forces natin. So, isang ganyan, saka isang pag ganito. Okay, bakit ko po tinaas saka binaba? Kasi po sabi pong ganon, opposite direction daw po. Pero sabi pong ganon din ay equal magnitude. So, kung 50 kilonewton po to, ito rin daw po dapat ay 50 kilonewton. Okay, sinasabi rin po na parallel lines daw po dapat. So, ibig sabihin, yung line of action daw po dapat nila ay parallel lines. So, kung gagawa po tayo ng line of action, ayan po. Yan po yung dalawang line of action natin. Okay, i-move lang natin isa. Ibig sabihin nito ay kahit man po i-extend po natin mga forces na yan hanggang dulo, hindi po sila mag-meet. So, ibig sabihin, ganyan po talaga dapat yung itsura na sinutukoy na problem. Okay, concept ulit. Concept. Ano po ulit yung ibig sabihin ng translational motion? Okay, ang ibig sabihin lang po ng translational motion, kung meron ka dito sa x-axis, ibig sabihin, yung forces na nandito before ay pwedeng gumalaw papunta dito. And yung force, kung meron naman po tayong y-axis, yung forces po na dati na nandito ay pwede daw pong tumaas papunta rito. Kasi po, sabing ganon, alam naman po natin na kapag nag-summation Fy lang po tayo sa dalawang forces na to o summation Fx is 50 positive minus 50 is equal to 0 lang daw po. So, ibig sabihin, wala po talaga siyang translational motion. So, ano ulit? Elimination method. Tanggalin na po natin yung mga choices na merong translational motion. So, andito na po tayo. Rotational motion saka no motion. O, di ba po medyo tricky? Kaso po, dahil naituro naman to dati before, ano po ulit yung two forces of equal magnitude but opposite direction? Ito yung wala ka, ano yun? Wala kang couples. Ayan po. So, couples po yung tinutukoy dyan sa two forces of equal magnitude but opposite direction. And alam po natin na si couples ay wala po siyang force. Siya po ay pure moment lang. And alam po natin na ang pure moment ay wala pong kino-consider na translational. Ito po ay ano lang? Ito po ay rotational lang. Kasi po, 'di ba po, kapag po yung dalawa na 'to, ayan 50 kilonewton tapos 50 kilonewton. So ang ikot po niyan ay pag ganyan. So ibig sabihin,
Iikot lang yan ng ikot, wala po siya magiging displacement sa x-axis saka sa y-axis kasi po couples lang po pala yung tinutukoy dyan. Opo, yung wala po kayo. Kaya po ang sagot po dyan ay letter B, hindi po letter D. Kasi po kapag motion, pwede po maging translational or rotational. Opo, wala pong translational pero meron pong rotational. So, yun lamang po. Naway marami po kayong natutunan for today's video and sa susunod na video po ulit. Maraming salamat!